Sobrang na-amaze nga ako sa barko na nasakyan namin at may pa-LED mirror pa nga yan sila. Hello guys! Welcome to my vlog! Alamin natin kung magkano nga ba ang magagastos gamit ang single na motor with backride pauwi ng Oriental Mindoro. Wala nga talaga akong balak gawa ng vlog tong biyahe namin pero along the road na-realize ko, ang dami nga palang nagtatanong magkano nga ba ang gastos kapag tumawid ang motor papuntang Mindoro. Ganito nga pala ang aming motor setup gamit ang Immortal top box at tunnel bag kaya hindi na namin kailangan ng backpack para sa aming 4 days vacation. If gusto mo rin ng ganitong setup, ilalagay ko sa comment section ang link. Manggagaling nga pala kami ng Quezon City kaya along Manila nagpa-full tank na kami para tuloy-tuloy ang biyahe. Akala ko talaga Tagaytay ang dadaanan namin pero ang napili pala na route ni Daddy ay ang Laguna. Kaya first time namin dadaan dito pauwi ng Mindoro. Familiar kami sa ruta na ito kapag papunta ng Quezon. At masasabi ko na mas safe dumaan dito compare sa Tagaytay-Lemery Road na mahaba ang madilim na daan. Along Calamba pa nga lang umuuntog-untog na ako sa sobrang antok. Hindi na rin kasi ako nakatulog pa bago ang biyahe dahil ito yung araw na pumunta ako sa Dangwa para magpabagahe ng mga bulaklak na gagamitin namin sa undas. At dahil nga naka-intercom na kami, di ko na kailangan pa na sumigaw. Stopover muna kami sa madadaanan na 7-Eleven. Parang nag-crave ako sa pistachio brownie bigla. Bumili na din kami dito ng cup noodles na kakainin namin sa barko. Along Calamba to Batangas na nga pala itong aking mga video gamit itong pocket camera. Nauna pa kasi sa Mindoro kaysa sa amin yung motor mount ng camera. Kaya eto at handheld lang ang pag-capture. Before 3 AM ay nakarating na kami ng pier pero dahil peak season, kailangan natin maranasan na mas stranded. Pero after 20 minutes, nag-start na sila magpapasok. But after this long line, tambay pa din kami dito for about 50 minutes bago makapasok sa pinaka-terminal. Nagbayad kami ng total of 95 dito sa gate. Ito yata yung terminal fee. 60 para sa motor at 35 para sa backride. After that, proceed tayo dito sa lane 8 at dito na nga kami inabot ng Bukang Liwayway. Malapit na nga malobot ang phone ni Daddy, buti na lang meron tayo nitong cordless capsule power bank na super handy at magaan. Plug and play na yan kaya kahit nasaan ka pa, no worries na malobat. Ang ganda ng langit, akala ko talaga by 6 AM makakasampa na kami ng Calapan. Expectation versus reality naman talaga ate girl. 5:42 AM, nagbigay na ng booking at tickets si sir. We paid 1,825 in total. 1,300 para sa motor at driver at 525 naman para sa backride. 5:48 na kami nakasampa ng barko. Hello po sa mga masisipag at accommodating crew ng Montenegro. Pinasulat nga pala muna sa manifest si Daddy dyan. Na-raffle kasi yan kung sinong itatapon sa dagat. Charot! Baka maniwala naman kayo. At may pa-elevator pa nga ang barko na ito. Huy, level up na yan. Para nga pala yan sa seniors at PWD. After ma-secure si Ayumi, dito tayo sa hagdan kasi bawal tayo dyan sa elevator. Sa second floor, bumungad naman agad itong magandang tanawin at kalmadong dagat. Level up na nga talaga si Montenegro dahil may pa 7-Eleven pa dito. Akyat pa tayo sa third floor. Open air na pala agad at may malawak na view deck. Dito sa right side ang accommodation at nandito na rin ang CR para sa mga babae. Sa kabilang side ng vessel ang CR para sa mga lalaki. Maraming available na double deck beds kaya makakapagpahinga talaga ang mga biyahero. Sumikat na nga pala ang araw at dahil super fan ako ng sunrise, let's capture first the golden hour. Gusto ko nga matikman itong Imperial Cup Noodles dahil may real beef chunks nga daw ito. Kaya bumaba na kami sa 7-Eleven para magpalagay ng hot water. Bumili ng bottled water at boiled egg. Dito namin napili kumain sa view deck dahil malamig pa naman ang sikat ng araw. Bumalik na din kami sa loob para makapagpahinga at di naman nagtagal, umalis na din ang barko around 7 AM. May iba na nga pala akong katabi dyan pagbalik namin kaya dyan siya pumwesto sa taas. Sabi ko kuhanan niya ako ng picture, hindi i-my-day. Dala-dala ko nga pala itong fan from Gojodok. Kasi mostly mainit talaga. Pero dahil ang lakas ng hangin, nung tumatakbo ng barko, di ko na din siya ginamit. Napasarap ang tulog ko. 2 hours lang ang biyahe namin. Mostly talaga 3 hours pa. Toda sa bagong vessel ng Montenegro. By 9 AM, andito na kami sa Calapan. Shoutout pala dito sa mga naka-big bike na nasa unahan namin. Natuwa ako kasi ang tahimik ng pipe nila. Napansin pa nga yata ni sir na may hawak ako na camera. Kaya nag-peace sign siya. Bago magnawan ay nagpagas nga muli kami. Nagpa-full tank nga kami ng worth 200 pesos. This moment, 2,367 na ang total trip expense natin. May namumuo pa nga sama ng panahon sa di kalayuan. Buti na lang at ambon lang nang mapadaan kami. Simula nga Calapan ay malakas ang hangin sa daan. Kaya talaga naman nakikipagbuno itong helmet ko. Buti na lang matibay yung ribbon. Andyan lang siya, chill-chill lang kahit madumi na. Ito na nga ang famous na bahaghari. Welcome to Pinamalayan. Bago dumiretso sa bahay, sabi ko kay Drew, daan muna kami sa mausoleo kay Mami. Di pa nga niya ako maintindihan dahil malakas ang hangin.
Hello, Mami. Andito na yung palagi mo kasama sa palengke. O, ay bakit naiiyak? Hindi nga ako nagpo-post niyang araw na yan dahil baka makita ni Daddy. Surprise ba? Surprise. Dahil namimiss na din yata ako nitong kamukha ko. Sakto nga lang wala din si Daddy at nasa lista pa pala. Madadaanan muna itong convenience store namin at ang cashier si Madam AI ay Este Charmaine pala. Buti na lang wala siya ganap ngayon at nakauwi na from Bali. Eme. Yun lang. Thank you for watching.